Double Tanggaling Formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Blue! ACS. Na naman ang isa pang edisyon ng ating programang Radyo Henyo na maghahatid sa inyo ng mga kapaki-pakinabang na kwento tungkol sa science and technology. Ako po si Dr. Ruby Cristobal at tayo po ay magkakasama hanggang alas 5 ng hapon. Naku, patuloy ang mga pag-ulang dulot ng habagat ngayong araw. Yan ay ayon sa Pag-asa at talaga namang nararanasan ng marami sa atin dito sa ating bansa. At yun nga, bagamat nakalabas na ng bansa itong si Bagyong Inday, patuloy namang nararamdaman ang epekto ng hinihila nitong habagat sa maraming bahagi ng ating bansa. At hinggil dyan, nung isang linggo ay pinag-usapan natin dito mismo sa programa natin kung ano nga bang ginagawa ng Pag-asa para mas maging makabuluhan sa ating araw-araw na buhay ang mga impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. May konting pagbabago pero makabuluhan ito At ayon nga kay Sir Edward Kahukom ng Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System o MIBFUSE na kung tawagin proyekto yan ng Pag-asa under the Green Climate Fund or GCF At binigyan din dyan yung mga babala sa posibleng epekto at panganib, lalong-lalo na yung mga pinsala sa buhay at ari-arian ng mga malalakas na hangin, pag-ulan, pagtaas ng tubig, dulot ng tinatawag nating mga sama ng panahon. O yan, yung mga extreme weather conditions katulad ng El Nino na kung tawagin ng media ngayon ay Super El Nino. Pero sabi ng Pag-asa, very strong El Nino ang equivalent noon. Nitong nakaraang Miyerkules at Huwebes,
Ginanap naman ang 48th Annual Scientific Meeting ng National Academy of Science and Technology o NAST Philippines. Or NAST yan, kung tawagin natin. Yan yung isang collegial body na organization yan na attached sa DOST na binubuo ng mga senior scientists. Senior kasi mga seasoned na sila, no? Yung mga marami na talagang achievement sa larangan ng science, technology at research and development. Yan yung organization na nagsisilbing advisory sa ating Pangulo at maging sa buong gobyerno sa mga issues na may kinalaman sa science and technology. Marami yung pinag-usapan dyan. Nag-attend ho tayo dyan kasama ng iba pang media na imbitado. At sentro ho sa plenary discussions ang tungkol sa UN Sustainable Development Goals, SDGs. Hanggang 2030 na lang ho at magkakasukatan na ng mga siguro sabihin nating kontribusyon o ating mismong na-accomplish na Sustainable Development Goals. 17 po yan. Dumalo po sa nasabing 48 ASM ng NAST Philippines si DepDev Secretary Arsenio Balisacan na isa ring academician ng NAST Philippines. Naglabas ng mga panibagong resolusyon ang mga academician single dyan sa paano ba mas sabihin nating makakasunod ang Pilipinas sa mga alituntunin na talagang magsisiguro sa ating sustainable development. Ibig sabihin, hindi lang huyan compliance. Hindi lang para tayo ay makasunod sa United Nations SDGs. Ito rin ay parang masiguro ng ating pong pag-unlad ay hindi ho yung sagad-sagad sa ating mga likas yaman. At hindi ho mauubos kung ano man ang meron tayo sa ating kapaligiran at kalikasan. Pinarangalan rin ang mga 3 bagong kasaping academicians o miyembro ng National Academy of Science and Technology, ang 12 2026 Outstanding Young Scientist o OYS at iba pang awardees ng NAST Philippines. Kaya abangan ninyo yung mga susunod nating episodes, mga kahenyo. Kasi by batch nating iimbitahin yung mga bagong young scientist at maging yung 3 bagong academicians ng NAST Philippines. Samantala ngayong hapon, masaya ang ating usapan. Siyempre, dito naman tayo sa isang malakasang pananim na pinag-uusapan sa ngayon dahil sa mataas na demand sa merkado sa loob at labas ng ating bansa. Babalikan natin ang ube, diba? Purple yam. Kasi ilang linggo na ang nakalipas nang tinalakay natin ang tungkol sa ginagawa ng Visayas State University para masigit na maparami ang mga magagamit na planting materials ng piling variety ng ube na tila patok na patok bilang isang food craze sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Kaya nga makakasama natin ang isa sa mga nagpaparami at umaani na ng ube sa kanilang lugar. Isa sa mga prominenteng personalidad sa Leyte na nagsusulong ng organic at sustainable farming at root crop production. At sa ating Pinoy Technology, mga health tips, ating alamin kung ano nga ba ang ginagawa ng mga namamahala ng mga evacuation centers para masigurong ligtas sa sakit ang mga kababayan nating inililikas sa tuwing humahagupit ang mga delubyong tulad ng malalakas na bagyo at mataas na baha. Importante hong malaman natin yan kasi panahon ho ngayon ng tag-ulan. At ito nga, magkakaroon din ng Super El Nino or El Nino dito sa fourth quarter, even third quarter ng 2026 at lalo na sa first quarter ng 2027. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Radyo Henyo pagkatapos lamang ng ilang mga paalala. Ang oras, 14 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang linggo. At ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas.
Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Desal Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao. Pinoy Technology. Nagbabalik po ang Radyo Henyo. Ang oras po ay alas 4:20. Naku, ayan na. Pag-uusapan na natin. Ito napakahalagang topic mga kahenyo. Management and control of diseases in evacuation centers. Ayun, gusto nating tanawin ano ba yung mga protocols at mga dapat iwasan o gawin para dun sa mga lumilikas at pumupunta sa mga evacuation centers tuwing sila ay inaabot nitong mga delubyo tulad ng matinding pagbaha at malalakas na hangin. Kasama natin via Zoom, Mr. Brian Posadas, isang registered pharmacist mula sa Theoxis Health Ventures. Magandang hapon, Sir Brian. Magandang hapon, Dr. Ruby, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa Radyo Henyo. Naku, Sir Brian, bagyo season na naman. So alamin natin, correct. ano nga ba yung mga pangunahing health at sanitation protocols na pinatutupad dyan mismo sa mga evacuation center, sa mga, usually sa mga eskwelahan yan, Yan ay ng mga LGUs, right? Yes. Okay, so ano yung mga... Doktora. Okay, go on. Yan. So dapat ang mga kababayan natin matandaan natin na ang evacuation center hindi lang dapat yan ligtas mula sa bagyo, baha o lindol, Dapat ligtas din ito sa tinatawag natin na secondary disaster, yung pagkalat ng sakit. Kasi ang problema natin sa mga evacuation center, kung hindi natin to na ma-manage ng tama, mataas yung probabilidad na magkaroon ng outbreak doon sa area, pagka nagkaroon ng siksikan, kulang sa ventilasyon, maruming tubig, hindi maayos yung palikuran, mali yung pagtatapon ng basura, at delayed yung pagpapatingin sa mga health workers natin. So, Dr. Ruby, ang mga sakit na mahalagang binabantayan natin sa isang evacuation center para makontrol yung posibilidad na pagkaroon ng pagkalat ng mga infection sa sakit, yung mga respiratory infection, kagaya yan ng mga influenza, pulmonya, yung mga measles natin, So, babantayan natin kapag ka nag-evacuate, sa evacuation center, may lagnat ba, may ubo, may sipon, hirap huminga, tsaka medyo yung mga may lagnat, Ang isa pa sa binabantayan din natin is yung mga waterborne and foodborne diseases natin. So, minsan pagkakaroon ng diarrhea, pagsusuka, nagkakaroon pananakit ng tiyan, nagkakaroon din ng dehydration. Tapos, Dr. Ruby, syempre mga tumakas na nag-evacuate, lumusong sa baha. So, bantayan din ng leptospirosis, posible kang magka-leptospirosis pag na-expose ka sa ihi ng daga, So, kailangan bantayan, nagkaroon na ba ng lagnat, matitinding pananakit ng katawan o mga binte, pamumula ng mata, medyo maitim na ihi at paninilaw ng konti, yung pag-ihi din natin. Tsaka yung mga dengue, Dengue, di ba, pang mosquito-borne diseases. So, minsan pagkatapos ng ulan, hindi natin alam na iipon ang tubig sa timba, yung mga bote, gulong, sa paligid ng evacuation center, kaya dumarami yung lamok. Plus the skin and eye infections, So, ang babala dyan ng Department of Health, yung mga wild diseases na tinatawag, waterborne, influenza, leptospirosis, tsaka dengue. So, ang protocol na dapat na ginagawa natin sa evacuation center, pagdating ng mga evacuees, kailangan may registration pa rin yan at health screening. Okay. Kailangan makita sino yung may mga sintomas na doktora, sino yung may mga maintenance medicine, pregnancy, tsaka yung vaccine history at yung special needs of chronic condition. After this, kumbaga parang sa health center, kasi tawag natin dito, triage, So, sa community, pagka nag-evacuate, kailangan may health screening para mahiwalay kagad natin yung mga symptomatic na evacuees. So, kung may lagnat, ubo, pantal, diarrhea, pagsusuka, o suspected na may communicable disease, pwedeng magtalaga tayo ng temporary isolation area sa school. So halimbawa, meron kang school na evacuation center, 2 o 3 room. Yung temporary isolation natin, depende sa dami ng mga mag-evacuate,
para magkaroon ng assessment o referral at hindi mahalo, no, sa mas maraming evacuees. Number 3, kasama sa protocol dyan, doktora, na bawasan yung siksikan at panatilihin ang ventilasyon. Medyo natuto na tayo sa mga nakaraang disaster, Doktora Rubino, kaya nakikita natin mga evacuation center natin. Meron silang parang mga tent o may mga division na para pinagsasama-sama yung mga bawat pamilya. Hindi yung halo-halong tulugan dati, halo-halo lang yung tulugan nila, no? Tapos ngayon, maglaan dapat ng sapat na pagitan sa kanila para yung hangin nakaka-circulate ng tama, kung kayang buksan yung mga bintana at pinto, no? Tapos, iwasan din natin yung pagsisigawan. Of course, no smoking and no vaping policy, no? Kung nai-stress kayo, pagdating sa evacuation center, bawal muna manigarilyo, bawal mag-vape, kasi makakasama yan sa mga kasama nyo na posibleng may asthma, may ubo, buntis, sanggol at bata. Number 4, kasama sa protocol, Dr. Ruby, yung tinatawag natin na safe water, sanitation at hygiene. So dapat ligtas ang iinuming tubig, gumagana yung mga palikuran, may hand wash stations na may sabon, regular yung paglilinis ng toilet natin, maayos ang garbage collection at disposal, hiwalay na lugar para sa food preparation, at protektadong lagayan ng pagkain at tubig. Kasama rin dito yung disease surveillance. Nabanggit na natin pag may simptomas, food safety protocol, no? Kumain lamang ng bagong luto na pagkain kasi pag baka panis na, no? Nag-cause pa yan ng diarrhea or food poisoning, no? So, sa mga magdo-donate din naman, no, ng mga pagkain, siguraduhin naman na wag lang yung tira-tirang pagkain. Make sure it's well prepared as well kasi kahit pa evacuee yung mga tinutulungan natin, no, kailangan din nila na maayos na pagkain at ayos ang pagkaka-prepare niya, no, sa mga food handlers natin. Of course, vector environmental control, nabanggit na natin. So yan, Dr. Ruby, mahalaga na chine-check natin itong mga to sa mga evacuation centers. Oo. Naku, yung isa kong iniisip, Sir Brian, meron bang mga, I think, mga considerations o mga special facilities for example, senior citizens, kasi nabanggit mo yung mga buntis, ano? Paano naman yung mga senior citizens o may mga kapansanan? Oo, kasi minsan hindi naman mas vulnerable sila, di ba? Meron ba silang mga ganong protocol for specialized needs ng mga bakwit na inaasahan natin? Kasi marami yan, ano? Usually, Dr. Ruby, ang protocol naman yan, lalo na pagka mga may disability or may problem sa mobility, usually nandun sila sa mas mababang floor na mas madali yung access. No? So, para at least mas ligtas sa kanila, mas madali for them to move as well. But generally, the protocol naman follows for all, no? Except that mas maganda dapat yung accessibility nila. Oo. Tsaka siguro may mga special check-up, ano? Yung mga senior citizens, baka kasi wala ngang sakit pagpasok, pero sa dami ng tao doon, sila yung unang tinatamaan. At ganun din yung mga anxiety. Oo, yung mental health, isa pa yun. Ano? Oo. So, para sa... Saka, Dr. Ruby, may problema din dyan. Minsan, kakamadali mag-evacuate, nakalimutan yung maintenance medicines. Correct. So, kaya kailangan may maintenance medicines na ready rin tayo, no? Basic for hypertension, diabetes sa mga evacuation centers. Oo, dapat yan ay personal ninyong dinadala. Paano kung wala? Kung let's say yan, nakalimutan o talagang hindi, merong iba na hindi talaga nainom ng maintenance tapos nakita sa screening na merong high blood o merong mga symptoms na pwedeng makahawa, bibigyan ba yan ng gamot ng mismong, for example, local health center? Sir Brian. Usually may local health worker naman na naka-deploy sa mga evacuation centers. Tapos meron naman tayo mga supply din sa mga health centers natin. So pwede sila mabigyan ng lunas, no, habang nandun sila. Oo. So importante 'yun ay mga lilikas ng mula sa kanilang mga tahanan patungo sa mga evacuation centers. Dalhin ho ninyo yung inyong mga maintenance na mga gamot kasi hindi ho naman madaling hanapin yung ibang mga specialized na mga reseta ng doktor. At lalo na yung reseta, di ba, Sir Brian? Kasi hahanapin din yun. Oo, pag naubusan kayo. Oo. So, para sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga evacuation centers, marami-rami yan, kasi itong nakalipas na 2 araw, 3 araw, lalong-lalo na dyan sa bandang South, West, Eastern, or ito sa mga Northern Luzon, ano ba yung inyong pwedeng ma-advise para naman kahit na sabihin nating merong hinahanda
yung mga local government, hindi naman makompromiso ng husto, kahit na nga sabihin nating compromise na sila dahil mag-i-evacuate, Ano yung mga dapat dalhin, tandaan ng ating mga evacuees, Sir Brian? Yan. Oo, Dr. Ruby, recently may mga pagbaha din at landslide kahit sa Mindanao dahil sa habagat. So, para sa mga evacuees natin, tandaan ang ligtas, Para maging ligtas sa evacuation, kahit nasa evacuation center. Ano yung ligtas? Letter L, linisin ang kamay. So, maghugas na gamit ang sabon, bago kumain, maghanda ng pagkain, pagkatapos gumamit ng toilet, or even magpalit ng diaper, Pagkatapos umubo, suminga, linisin ang kamay. So, maghugas na gamit ang sabon. Letter I, i-report agad ang simptomas. Huwag magtago, naglagnat, ubo, diarrhea at pagsusuka. Dahil sa takot na ma-isolate, huwag niyong hayaan na mahawa yung mga ibang kasamahan ninyo. So let's be mindful. Letter G, gumamit lamang ng ligtas na tubig at pagkain. Huwag uminom mula sa hindi tiyak na source. So make sure na you're drinking clean water and clean food. Letter T, takpan ng ubos, takpan pag umuubo. Kung may sugat at tubig na nakaimbak, takpan yung mga yan. Magsuot ng face mask kung may respiratory symptoms, tapos yung mga imbakan ng tubig, takpan natin. And letter A, sa ligtas, alisin yung mga breathing places ng lamok, i-empty o linisin, takpan yung mga anumang lagayan ng tubig. And finally, letter S, sariling gamit tayo. Huwag maghati-hati, huwag maghiraman ng tuwalya. Sana naman wala naghihiraman ng sipilyo, razor, unan, kubyertos at baso. So make sure na gamit mo yung sarili mong gamit para yung contamination between each other in an enclosed space na maramihang tao, maiwasan natin. So tandaan ng ligtas para ligtas sa evacuation center. Oo, at of course, Dr. Ruby, yes. Mahalaga sa panahon na to, dapat strong yung immunity natin. So make sure you have your own supplements that will always strengthen your immune system. Kagaya ng Ultabayo sa mga ganitong panahon para hindi ka daling mahawa ng sakit. Ayun, napakagandang tip niya At ano ba ang nagagawa ng Ultabayo? Just a reminder to everyone, lalo na yung mga mag-evacuate na mga seniors o may mga sakit like na diabetes. Anong nagagawa ng Ultabayo sa ating kalusugan, Sir Brian? Dr. Ruby, ang Ultabayo ay isang postbiotic immunity supplement. Ibig sabihin, dead microorganism na pinalalakas ang inyong mga immune system. Dr. Ruby, hindi lang sa panahon ngayon, hindi lang yung mga nasa evacuation center may problema. Tumataas yung cases ng COVID, flu-like symptoms. These are viral infections. Nagpapalit-palit yung panahon natin. Panahon ito na talagang tumataas yung mga viral respiratory infections. What's good with Ultabayo? It strengthens your immune system. It strengthens your alarm system in the body para ma-detect kagad ng katawan natin yung virus, palakasin yung paglaban natin para hindi mabilis mahawaan ng sakit. Of course, it provides the overall wellness na makakasama natin para lagi tayong malakas at masigla, lalo na sa panahon ngayon sa Pilipinas. Nako, importante yan sa mga ganitong panahon na kung saan nai-stress tayo, napapagod tayo, napupuyat tayo, at higit sa lahat ay bumababa ang ating immunity mula sa mga infectious diseases. Saan na may bibili ang Ultabayo sa ngayon, Sir Brian? Yan, available ang Ultabayo sa lahat ng Mercury Drugstore nationwide, Meron din yan sa Lazada, Shopee at sa TikTok. Nako, thank you very much again, Sir Brian. Maraming salamat sa iyong mga health tips at again, mabuhay ka and see you again next week. Thank you. Ingat, Dr. Ruby. Ingat lahat. Thank you din. Okay, salamat. Yan po ang ating suking health expert mula sa Teoxis Health Ventures. At syempre, yan po si Mr. Brian Posadas, isang registered pharmacist. Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Ayan, mga kahenyo, magbabalik po ang Radyo Henyo pagkatapos po ng ilang mga paalala. Pag-uusapan ho natin ang tungkol sa isang pananim na kitang-kita ang kita. Kita-kit sa pagbabalik ng Radyo Henyo pagkatapos lamang ng ilang commercial. Ang oras, 4:34 p.m. Tips kung paano maibsan ang labis na pangangati, dulot ng bulutong o chickenpox? Alamin.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, ang chickenpox ay isang viral infection na nagdudulot ng pangangati at flu-like symptoms. Kaya naman pinapayuhan ang pagpapahid ng calamine lotion upang mabawasan ang pangangati nito. Kung sakali mang pati ang loob ng iyong bibig ay naapektuhan din, pinapayuhan namang kumain ng sugar-free popsicles upang malunasan ang mouth sores. Bukod pa riyan, pwede mo ring subukang ipaligo ang tubig na may nakalagay na baking soda. Maglagay lamang ng 1 cup baking soda sa maligamgam na tubig at magbabad sa loob ng 15 hanggang 20 minutos. At panghuli ay ikonsidera ring gumamit ng mittens para sakali mang ikay mangati ay hindi mo direktang maipangkamot ang iyong kuko. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, di ba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din niya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually starts by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder, no, syempre they listen actively, right? Nagpapakita tayo ng empathy at inutulungan natin ang caller na i-regulate
ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagbabalik po ang Radyo Henyo, mga kahenyo. Naku, first, siguro feature natin sa Kita Kit segment natin. Itong sample natin sa patok na crop ngayon, root crop, ang ube. Maririnig ho natin ang isang successful na ube farmer at hindi ito yung mga, sabihin nating, maigsi o maliit na mga siguro sakahan ng ube o mga farm. Kasama natin via Zoom si Mr. Oligario June Paredes Jr., CEO and founder of the Juanito Eco Farm School for Practical Agriculture or JEPSPA at isang Most Outstanding Farmer Entrepreneur Awardee ng Visayas State University at isang matagumpay na ube farmer. Magandang hapon, Sir June. Sir? Hello po, magandang hapon po. Ayan. Sa inyo. Ayan, nakikita na ho namin kayo. Oo. Kamusta po kayo at nasaan po kayo ngayong hapon? Okay lang po. Ako po ay nandito sa Tanay Rizal sa Manila, sa Luzon. Oy. Dahil din sa ube. Ayun, naku, taga-riyan ho ako sa banda dyan. Ako po'y taga-Antipolo at naku, mukhang ako'y pupunta sa inyong lugar dahil ako'y may kapirasong taniman na sa ngayon ay medyo nakatiwangwang. Diyan po sa may Peña Francia sa Antipolo. Kumusta po ba yung estado ng ating pag-aalaga ng ube dito sa Pilipinas at okay ho ba ang bentahan ngayon, sir? Kumusta po? Opo, ang ganda po ng bintahan ngayon ng ube, ang dadaming naghahanap. Pero yung mostly ng problema ngayon is yung supply. Wala tayong supply. Doon sa amin, taga Leyte po ako. Actually, dumating ako dito sa Luzon dahil nga sa ube. Dahil may isang kaibigan namin dito na mag-establish din ng ube. So nagpa-finalize lang kami ng kontrata para magtanim din sila dito sa Tanay Rizal. Okay. Pero marami talaga po ang naghahanap lalo na sa mga foreign buyer Yun po. Saan ang taniman mo? Ngayon ng ube. O saan ang taniman ninyo, Sir June? Hindi diyan sa Tanay, nasa Leyte ba o sa Bohol? Nasa Leyte po kami, Okay. sa Ormoc City. Oo, yan yung taniman natin. Oo. So tumutubo doon yung magandang klase ng ube. At ano po ba yung klase ng lupa na pwedeng taniman ng ube? Because I understand hindi yan basta-basta tumutubo kung saan-saan. Ano po? May pinipiling lupa. Ano ho generally yung klase ng lupa? Actually, tumutubo naman siya sa iba-ibang klase pero yung growth niya saan siya malaki at mataba sa magandang lupa. So mostly yung mga volcanic origin na mga lupa, kasi yung Pilipinas halos lahat may marami tayong mga volcanic origin. Yun yung medyo maganda na soil para sa ubi natin. Nako, maraming lugar sa Pilipinas ang mayaman tayo sa bulkan. Parang kahit saan sa mga bundok, kaya yung mga dalisdis, yung mga slope ganyan o kahit na yung mga plain na kalupaan. Ano po ba yung mga bagong kaalaman? Kasi alam ko yung root crop, purple yam being one, ay matagal na nating itinatanim dito sa Pilipinas. Pero recently nga sabi nyo, maraming mataas yung demand. Mukhang nadiskubre ng mga taga-Europa, taga-Amerika, kung gaano kasarap yung ube, lalo na yung galing sa Pilipinas. Meron bang mga bagong technology kayong in-infuse sa inyong taniman, Sir June? At parang isa kayo sa mga pinakamatagumpay na sa ube farming, sir?
Opo, yung nagpunta po yung mga taga-France sa farm, yung hinahanap talaga nila yung certified organic. Tama-tama lang din yung farm natin is dating certified organic at nakita nila yung mga tanim natin doon, paano siya pinagrow na buong sistema from nursery hanggang doon po sa mga fertilizer na ginagamit natin, yung sariling fertilizer, yung organic, tsaka yung mga concoction po. Yun yung maganda sa atin ngayon kasi yung hinahanap nila yung pure, organic at certified. So yung ginawa namin ngayon, in-improvise lang namin yung tinuturo din sa atin ng yung Philippine root crops kasi yung technology na mostly hindi pa pure organic. Yung grupo kasi namin, yung UMRO sa Region 8, kami yung nagdadala ng technology, tumutulong po sa gobyerno, sa ETI, tsaka sa DIN na ma-establish yung protocol po ng organic agriculture, organic ubi production. So sa tulong din po ng Philippine Root Crops at saka ng ETI at nakagawa kami ng protocol at ito po ay in-endorse na namin sa TESDA para magkaroon tayo ng organic ubi in situ, no? Na-submit na natin ito doon sa TESDA at saka sa DA. Yun yung maganda kasi maganda din yung resulta ng ubi pag pure organic siya, ang dark color niya, aroma niya na-improve, tsaka yung sarap niya, no? So yun yung advantage sa technology natin ngayon, yung in-improvise namin na ginagamit lahat namin yung mga concoctions na ginawa lang sa farm, pati yung fertilizers na galing din sa farm. Okay. So yun po yung advantage natin. Okay. Maganda yung inyong nasabi na organic, parang may nagfi-feedback, sir. Meron ho ba kayong monitor dyan? Ano ho muna yung ating monitor, para hindi ho mag-feedback. So yung sinasabi ho natin ay gumagamit kayo ng organic farming para sa inyong ube production. Meron ho bang minimum size ng lupa na tataniman para maging productive yung yield? Kasi di ba dapat merong parang economies of scale, Gaano ho kalaki yung minimum na size ng ng taniman para ho talagang maging sabihin natin profitable yung pagtatanim ng ube? Meron ho ba kayong ganong prescription o sabihin nating advice? Yes, ma'am. Kung sa mga starter, yung 500 square meter, maganda na starting yon. Lalo na medyo mahal yung seeds ngayon, yung seedlings ng ubi nasa 30 to 60 pa nga, aabot ng 60 per set. So pang-start po para magkaroon ng magandang kita, yung 500 square meter na pagsimulan mo ng source ng planting material is magandang simula na yun. So sa mga may maliliit na lupa, pwede silang mag-start by 500 square meter or 500 seedlings. At the first cropping, magagawa mo na yung times 20, no? Wow. 20 to 30 seedlings, no? From 1 kilo. So kung mag-harvest ka na 3 kilos or average ka ng 5 kilos per hill, medyo malaki na yung kikitain mo, no? Kaya ako po ay nag-suggest ng mga farmers na medyo maliit lang yung area nila. Pasok sila sa ubi kasi malaki yung demand ngayon at maganda din yung kita niya. Maraming business na mangyayari sa ubi. Yung first, yung nursery establishment or yung paggagawa ng seedlings. Pangalawa, yung production din. So sa ngayon kami yung Jeffs pa po, dahil po sa kakulangan ng planting material, dahil sa tulong na din ng Philippine Root Crops, nag-establish po kami ng nursery at na-certify namin kami ng BSU Phil Root Crops na magiging certified nursery po operator ng ubi at root crops, no?
So ngayon, meron na kaming nasusuplayan doon sa Iloilo, dito din sa Luzon, no? At saka halos sa buong provinces ng Region 8 po, meron kaming napadalhan ng mga seedlings ng ubi. Yun yung mga magagandang nangyayari namin ngayon dahil po sa ubi. Okay. I'm sure maraming tulong na naibibigay, ano? For example, yung Philippine Root Crops at yung DOSTP card. Paano ito nakakatulong sa inyong negosyo, ano? At sabihin nga natin, hindi lamang, pero meron kayong meron kayong mga ube talaga na ibinebenta din bukod dun sa mga planting material, I assume. Meron po? Yes po, meron po kami. Pero limited pa po. Baka by the coming end of the year, medyo marami-rami na din yung ma-harvest natin. Kasi marami na yung na-distribute namin ng mga seedlings from PCARD, from Philippine Root Crops, no? Oo. Yun yung naitutulong nila sa atin. Ayun, yun naman pala. O yun nga ho yung tanong ko yung ano ba yung mga nakukuha ninyong assistance mula dito sa dalawang ahensya ng gobyerno kasi alam natin maraming maraming demand at kung planting material yung kulang, I'm sure pati yung mga adapters hindi ganun karami din siguro yung nagtatanim ng ube sa kasalukuyan Meron ho ba kayong idea kung gaano na karami yung volume ng production natin dito sa Pilipinas versus parang natandaan ko ng 25% yung supply versus the demand, ganun ba yun? So ibig sabihin, kukunti ba yung nagtatanim o mababa yung production or both? Sir June. Wala pa akong idea, ma'am, gaano kadami yung sa buong Pilipinas. Pero yung sa region po namin, dahil yung grupo namin ay region-wide, no? Meron kaming yung naibigay ng Philippine Root Crops na 50,000 plus yung high value crops ng DA region namin, nagbigay din sila ng mga 15,000. So around 65,000 seedlings yung naibigay nila maliban doon sa nauna naming naitanim. So around po nasa mga 50 to 60 hectares na po yung sa region namin na naitanim ng ubi, no, as of today. Okay. Kulang yung support, pero at least meron yung naibigay yung Phil Root Crops at yung PCARD, DOS to PCARD, at least nakapagsimula, pero kulang talaga sa area na kailangan na taniman natin, no? Ng ube. Oo. Talagang sabihin natin na despite the knowledge, yung resources talaga ay wanting pa rin o kulang na kulang. I'm sure lalo na siguro sa planting material. Anong variety ng ube ang inyong ginagamit na masasabi nating ma-advise nyo rin sa ibang mga mag-aalaga nito? Yes, ma'am. Marami po tayong variety na sineselect namin. Hindi lang kinampay yung maganda. Actually, meron kami sa Leyte yung tinatawag natin na Inoringnon, yung dark purple. Nung nakita ng taga-France, yun yung gusto nila kasi yun yung hinahanap nila. The darker the color is much better daw. So meron tayong tinakudo, meron tayong biyuto, meron tayong kinampay na variety. So sobrang dami po ng mga variety na napaka-promising po ngayon sa atin. Yung kinampay kasi medyo maganda siya, aromatic at maganda yung binta ng buhol kasi yun yung buhol yung sa kinampay. Pero yung production yield niya medyo mababa compared to tinakudo at saka biyuto. Yung biyuto na galing din sa BSU, Phil Root Crops, aabot nyo ng 15 to 20 kilos per plant. Yung na-harvest po namin sa farm, meron kaming na-harvest na 25 kilos, no? Per plant, per isang seedlings.
So yun yung advantage po ng ibang variety like Biyuto and yung Tinakudo at saka Inoringnon dito sa Leyte po sa amin sa Region 8. Naku, patok na Yun yung patok mga yan. magandang Oo. Yeah, I'm sure yung makukulay na ube, yan yung mga hinahabol ng ating mga buyers here in the Philippines and abroad. Biski naman yung mga domestic demand, I'm sure ang hinahanap yung pag niluto mo ay kulay ube pa rin. Kasi merong mga variety na pag niluto mo nagiging brown. So parang nagiging kalamay imbis na ube. Tsaka kailangan yung malagkit at mabango. I'm sure yan yung patok na patok. Sir, ano ba ang inyong contact details or address? Saan kayo pwedeng makontak ng mga interesado? I'm sure maraming nakikinig sa atin na gustong mag-start nung pagtatanim ng ube, kay maliitan yan o malakihan. Lalo na yung mga OFWs, yung mga nag-retire, lalo na yung mga dyan sa Calabarzon area. Marami pong bumili ng mga farm lots dyan sa Tanay nitong COVID season. So, ano po yung inyong contact details para kung gustong humingi ng payo? Pwede po bang sa inyo o would you advise na sa field root crop na? Actually po, pwede kayo makipag-ugnayan sa field root crops, sa ETI, kilala naman po kami sa DA, sa Organic Agriculture po, national, sila naman yung po sa amin. Marami kaming nagtatanim doon sa Region 8, yung grupo namin, may mga sariling mga nursery din. So, inquiries, pwede na kayong magtanim sa Philippine Root Crops po. Ayun. Saka sa ETI. Hanapin lang ninyo sa website ng Field Root Crops. At yan sa kahit sa DOSTP card o dyan sa Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture ay marami dyang mga resource materials na pwede ninyong mabasa o mahingi o kahit siguro online. Sir, I'm sure maganda yung inyong farm. So saan ba located? Sabi niya sa Leyte, So yung mga taga Region 8, pwede niyong pasyalan. Si Sir June Paredes, kapangalan niyo pa yung yung isang singer ba ng Apo yon, si June Paredes, yun ba yon? Oo, parang akala ko kayo yun eh. O sige sir. So ano po yung huling pananalita o payo ninyo para dun sa mga gustong sumubok ng ube farming, Sir June? Iyahan po ko kayo na bago kayo magtanim, lumapit kayo sa ETI or sa DA, High Value Crops, kasi sila yung may technical expertise na makatutulong sa inyo. Start small, think big, magandang opportunity ito sa atin mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga nandun sa area na medyo highland or mataas at area na medyo maganda yung lupa. So, opportunity natin ito na magtanim. So, encourage ko po kayo na makipag-ugnayan sa DA, sa ETI, sa Philippine Root Crops kasi malaking maitutulong nila sa atin po, mga farmers, in terms of technical and konting support po. Okay. Yan po yung nila. Okay, maraming salamat Sir June, Mr. Oligario June Paredes, CEO and founder of Jeff Spa. Naku, isang napakagandang halimbawa ng pag-aalaga ng ube na successful talaga. Thank you very much at magandang hapon, Sir June. Thank you po. Magandang hapon po. Okay, so yan po ang ating nakapanayam, ang ating unang-unang entrepreneur na sabihin nating gumamit ng siyensya at teknolohiya para kumita. Yan po ang ating Kitang-kita ang kita. Kita Kids.
mga inobasyon at imbensyon, hango sa siyensya. Tara na! Alamin ang mga paraan paano kikita. Negosyo man o taniman, sakahan o hayupan, lahat dito kumikitang kabuhayan. Kitang-kita ang kita. Kita Kits! Mga kahenyo, yan ho ang una-una nating na-feature sa ating Kita Kits. Ang segment na magbibigay sa inyo ng mga kaalaman kung paano ho ninyo gagawing negosyo. Yung mga ibinabahagi po sa atin na teknolohiya ng ating mga Research and Development Institutes, katulad ng mga ahensya sa ilalim ng DOST at mga universidad. Ganun din yung mga ahensya ng Department of Agriculture. At lalong-lalo na yung mga researchers na nasa iba't ibang universidad dito sa Pilipinas. Ayun. So sumainyo mga kahenyo ang isa pang edisyon ng Radyo Henyo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. At tandaan mga kahenyo, laging sumubaybay sa Radyo Henyo para sa mga kwentuhang makabuluhan. Kwentong may kwenta, dito tayo sa siyensya at teknolohiya. Mula sa mga Pinoy na siyentista at mga negosyong kitang-kita ang kita. Ako po ang inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal. Sa ngalan pa rin ng ating kuya, ang kuya ng bayan, Kuya Angelo Palmones. Mag-ingat po tayo sa mga epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha, mga kahenyo. Ito pa ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang May Trabaho, kasama ang ating mga kamanggagawang Kuya Barbie Atienza at Ate Glady Mabini. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako